Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating daily devotion sa umagang ito. At ang ating teksto ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 9. Ngunit ang babasahin ko lang ay ang mga talatang 3 hanggang 5. At ganito po ang sinasabi. Pasalamatan natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Muli po magandang umaga sa ating lahat. Sa buhay natin ngayon, madalas tayong nakakaranas ng iba't ibang pagsubok, lalo na sa panahon ngayon. Hindi man dito ang gulo na sa mundong ito, ngunit apektado tayo. So maraming pagsubok, suliranin sa pananalapi, karamdaman o pag-aalinlangan. Madalas kapag dumadaan tayo sa pagsubok, pakiramdam natin ay nag-iisa tayo. At para bang napakalayo ng Diyos sa atin. At minsan ay nawawalan na din tayo ng pag-asa. Ngunit ang paalala ni Peter o ni Pedro ayon sa mga talata natin sa umagang ito, ay ang isang Kristiyano ay hindi daw po dapat nawawala ng pag-asa dahil tayo ay ipinanganak na muli sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang pag-asang ito ay may basihan sa talata 3 and 4. Hindi ito pangarap lamang. Hindi ito isang ilusyon lamang sapagkat ang pag-asa natin ay nakauugat o nakaangkla sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil nabuhay siya, sigurado na ang ating kinabukasan doon sa langit. Sapagkat mayroon tayong isang pamana mula sa langit na hindi nasisira, hindi kumukupas at patuloy na iniingatan para sa atin. Ang sabi sa verses 6 and 7, ang mga pagsubok ay pansamantala lamang. At ang layunin nito ay upang itest o subukin ang ating pananampalataya na mas mahalaga pa kaysa sa ginto. At kung paanong dinadalisay ng apoy ang ginto, ang pagsubok naman ay ang siyang nagpapatibay sa ating pananampalataya sa Diyos. Paano natin makakamtan ng kagalakan sa pananampalataya? Sabi sa talata 8 and 9, kahit hindi natin nakikita si Jesus, mahal natin siya, love na natin siya. At ang pag-ibig at pananampalatayang ito ang nagbibigay sa atin ng kagalakang hindi maipaliwanag kahit nasa gitna man tayo ng mga pagsubok. At ang challenge po sa atin sa umagang ito, sa kasalukuyan, mayroon bang pagsubok na nararanasan natin na nagpapahina sa ating pag-asa? Kung meron po, tandaan po natin lagi na ang ating pananampalataya ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang apoy ng pagsubok ay nariyan, hindi para sirain ang bawat isa sa atin o pabagsakin, kundi nariyan siya upang dalisayin ang ating pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa buhay na pag-asa na dala ng iyong muling pagkabuhay. At sa gitna ng mga pagsubok, patuloy mo po kaming tulungan na makita lagi at maranasan ang iyong kapangyarihan na siyang laging nag-iingat sa amin. Tulungan ninyo po kaming magalak lagi kahit sa gitna man ng mga pagsubok. Pakadalisayan mo po ang aming pananampalataya upang kami maging karapat-dapat lagi sa iyo. At ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.